Thank you so much. All right, now we move on to our next question. Go ahead, ma'am. Your name and your media affiliation. Ang mapagpalang araw po, Mads Marasigan po ng Rapids Journal at Mads TV. Ang tanong ko po, ano pong solusyon or matagalang solusyon ang naiisip po ninyo para sa flood control problem sa mga binabahang lugar sa Laguna tuwing panahon po ng tag-ulan? All right, Agaran Senator sa Lacson. pangmatagalan. Tanggalin natin ang corruption. Tiyak na matitino yung ating mga flood control. Alam mo yung flood control, yung mga dredging, yan talaga yung number one culprit. Meron akong alam, iisang equipment, iisang backhoe ng proyektong kinocover niya, 50. Pang show lang. Pagka meron mag-inspeksyon, o kaya pangkuha ng video, kakalkalin yung dumi. Pagka umalis na yung mag-inspeksyon, o kaya nakuha ng video, lilipat sa kabilang lugar, the same backhoe, ang presyo ng cost ng isang project 50 million, no? And there are 50 projects. Imagine that's 2.5 billion down the drain. So alisin natin yung corruption at titino yung ating flood control. Go ahead, Attorney Avalos. Okay. Nung nasa MMDA ako ay pinag-aralan po rin namin ito eh. Tignan muna natin yung problema. Ang problema ng Laguna Lake ay, basta pumunta ka sa isang lugar, wala nang labasan ito eh. Ipit na ito eh. So anong dapat mong gawin para maibsan ang tubig rito? Ang isang planong tinanggap ko noon sa MMDA ay magkaroon ng underground tunnel. Flood control tunnel. Na yung paglabas mo ng tubig, kinokontrol mo unti-unti. No? Up to Manila Bay. So, remember, we have a subway right now. And these are the boring machines na ginagawa ngayon na subway from Valenzuela going to the airport. Pwedeng gamitin ito. Ibobor mo sa ilalim. Ngayon, para makamura ka siguro sa easement of right of way, doon na lang sa mga main road. Doon ka dumaan. No? Pero it's a plan, but it's worth looking into it. At least may plano ka. Dahil ginagawa ito sa ibang bansa, like I think in Malaysia, they've been doing this kind of thing. It's a worthwhile plan habang nakokontrol mo, basta tumataas sa tubig na unti-unti mong naipapalabas, no, nababawasan mo. No? For me, it's one of the things na dapat pag-aralan natin na maigi. Thank you. Thank you so much, Attorney Avalos. Let me just interrupt for a moment to acknowledge the arrival of our esteemed senatorial candidate. Para sa kanya, hindi pwede ang pwede na. Dapat better, Abby better. Number 9 sa balota, Honorable Mayor Abby Binay. All right, and we move back to the question. I believe, Sir Erwin, you have an answer? Yeah. Ang flood control po kasi, diyan ang pinakamalaking kita. Previous administration, winalang hiya yung farm to market road. Kasi farm to market, gagawa, bulldozer yung isang lugar. Pagkatapos, pag nabulldoze, naputo yung mga puno. Farm to market road na. Kaya pag nag-ulan, nagkakabaha, dumudulas, walang silbi. Ngayon, flood control, tama yung sinabi po ni Senator Ping. Flood control. Dapat talaga maghukay ka dyan, maglalagay ka ng malalaking culvert, etc. Sewage. Hindi eh. Dadala ng backhoe doon sa ilog. Tanggal ang mga buhangin. May dump truck, flood control. Meron naman. Napakaliit. Imbis na kasing laki ng dump truck yung pagdaluyan ng tubig, yung mga culvert. Kasing laki lang ng hita para makatipid. Di ba? Or minsan, hindi pa tinatapos. So, malaking kita po sa flood control. Tama po yung kailangan ho talaga. This has to stop. Kasi po talagang winalang hiya, inabuso for quite some time itong flood control. Nabisto yung farm to market road noon. May bago ngayon, flood control. Kailangan ho talaga silipin yan sa next budget hearing. Dapat hindi na makalusot yan. Matter of fact, between you and me, pinahold ni Pangulo yung flood control na yan. Naka-FLR po yan for later release. May mga nag-file po ng mga mambabatas. They need flood control sa area na pinahold po ng Pangulong Marcos at pinaimbestiga. Ongoing po yan. Thank you so much. Any last thoughts on this